Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Tingoma. Kamusta niyo yung mga araw? Okay naman po. So, bago ang lahat, tumayo muna ang lahat. Dayan, paunahan mo ang pagdasal. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, sa pagsisimula ng araw nito at ng aming klase, taos-pusong magpapasalamat kami sa biyaya ng kaalaman at oportunidad na magturo. Gabayanin niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo kami ng katarungan at pag-unawa upang lubos naming maunawaan ang aral. Pagkakalooban niyo kami ng lakas ng loob at tiyaga sa paghahanap ng katotohanan ng amin. Ama ng Anak, Sumupot ang lahat. So, bago ang lahat, magpapakilala ko sa una ko. Ako nga wala si Ma'am Dablanda sa Lano. Pwede niyo naman akong tawagin Ma'am Lam. So, may limit pa ngayong araw? wala po. Mabuti naman. Kung ngayon, may papabasa ko sa inyong salita. Babasa nga ako lahat. We listen, we don't judge. Yan, we listen, we don't judge. So, pag nagtanong ako, magsagot ko kayo, huwag kayong magja kasi ang mga sagot nyo ay tama. Hindi naman pa ako nag-judge ng mga nagsagot. So, bago tayo tumungo sa susunod na aralin, balik-aralan muna natin ang inyong pinag-aralan. So, ano ang inyong pinag-aralan? Ma'am. Marvin? Very good. Noong nakaraang aralin po, atin pong tinalakay ang mga suliranin at hamong pangkapaligiran ng mga. Ano ang mga suliranin at hamon sa kapaligiran? Ang mga suliranin at hamong pangkapaligiran ay tulad po ng suliranin sa solid waste management po. Mahusay. Sa aking palagay, naunawanin naman ang mga nakaraang aralin. So, handa na ba kayo sa ating susunod na aralin? Bago tayo tumungo sa ating susunod na gawain, may larawan na may papakita at may flashlight ako dito. At itaas nyo to kung anong nakita nyo sa larawan. So magsisimula na tayo. Sa unang larawan, pataas ko at isabi ko anong tinaas nyo. Ayan. Pagkakaisa po. Dali. Sunod. Ano yan? Next. Ma'am. Martin. Pagbibigay. Jade. Pagkakagawa po, ma'am. Henry. Nicole. Pagbibigay ko. Magaling. So, alin sa nabanggit ang gawain ang nasaksiyan niyo sa inyong komunidad? Ano yan? Pagbibigay po, pagkilos, Pagkakaisa, pagkakalinga, magkita sa ating barangay. Bakit nangangailangan ng pagkilos at pagkikilahok ng mamayan ng mga bagay na tulad niyan? Tulad ng mga larawan na ito? Bakit nangangailangan ng pagkilos at pagkikilahok ng mamamayan ng mga bagay na tulad nito? Para magkaroon ng pagkakaisa sa ating komunidad. Yes, I see. Very good. So, mahusay, bilang kasabi sa isang komunidad, mahalaga na mag-isa tayo sa mga pansibikong gawain. Ngayong araw, pag-aralan natin ang epekto ng pagkikilahok ng mamayan sa pansibikong gawain. So, ang mga layunin ng aralin natin ay nasusuri ang mga pagkilos at pagkikilahok ng mga gawain pansibiko. Next, ay papaliwanag ang mga epekto ng pagkikilahok ng mamayan sa mga gawain pansibiko at napapahalagahan ang pagkikisa at pagkikilahok sa gawain pansibiko sa komunidad na pinagbibilangan. So, pagkatapos ng aralin na ito, maglalaro tayo ng 3 to 1, 3, bagay na yung natutunan sa aralin na yun, 2, bagay na natutunan nyo o dalawang bagay na natutunan sa aralin, 1, tanong na tungkol sa aralin. Kaya, magkinig kayo para makasagot kayo sa 3 to 1 na yan.
gawain pang-sibiko. Ngunit, ano nga ba ang gawain pang-sibiko o civic engagement? Sino gusto sumagot? Marvin? Ang civic engagement po ay tumutukoy sa mga aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa iba't ibang aspeto po ng lipunan. Magaling. Ang civic engagement o gawain pang-sibiko ay tumutukoy sa aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa mga gawain at proseso ng lipunan, kabilang ang mga pagpolitikong usapin, pamahalaan at komunidad. So ngayon, ano-ano kaya ang mga gawain pang-sibiko? Ano-ano kaya? Pagkakaisa, Pagtulungan. pagtutulungan, Pagtawag sa mga komunidad. Ang gawain pang-sibiko ay mahalaga sa unang pagpapagitan ng aktibong pagkamamayan at pagkakaisa ng mga tao sa pagharap ng mga hamon at suliranin ng kanilang komunidad at bansa. Bago tayo tumungo sa malayang talakayan, hatiin ko kayo sa tatlong pangkat nagtala kayo ng maaaring epekto ng pagkikilap sa mga gawain pang-sibiko. Sige, dalawang pangkat na lang. Sige po. Naunawaan mo ba? Yes, ma'am. Bigyan ko naman kayong 4 na minuto upang matapos ang iyong gawain at 2 minuto din sa pagpresentan na iyong gawa. Okay, so, Ang grupo na ito, o sige, dalawang grupo na dito, ihati ko na lang sa gitna. May pagkakas ba kayo? Mother po. May pagkakas. Nandito nyo na lang yung sulat at presentan sa unahan. Okay po. 4 na minuto lang po. ano po gagawin, ma'am? Magtala ng maaaring epekto ng pagkikilahok sa mga gawain pang-sibiko sa lipunan. Ano na? Magsimulan na po? Yes, ma'am. Ma'am, next time po, ma'am. 1 minute po. 1 minute pa, ma'am. Okay na po yan na sa kami leader. Ma'am, ready na daw po, ma'am. Ma'am, ready na po sila, ma'am. Kung gayon, di pa pala. Wait lang po, Wait ma'am. lang po, teacher lang. Ready to wait po, ma'am. Mahawak ang oras. Pwede bang sagot ng marami? Tapos na kayo? Ma'am, tapos na po kami. Tapos na pala. Tapos na pala.
epekto ang gawain ay ang pakikilahok sa mga gawain pansibiko sa lipunan. Una po ay ang pagpapaunlad ng kamalayan sa lipunan, nagpapalawak ang kaalaman at kabalayan sa mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, kalikasan, edukasyon at iba pa. Ang pangalawa naman ay pagpapalakas ng bayanihan. Nagpapatibay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan na nagdudulot ng mas maayos na komunidad. Meron din po dalawang negatibong epekto ang pakikilahok sa mga gawain pansibiko sa lipunan. Una, pagkakaroon ng stress o pagkapagod. Ang sobrang pagkakabala sa mga gawain pansibiko ay maaaring magdulot ng stress o burnout. Pangalawa naman ay pag-abuso sa oras at resorso. Maaaring maglaan ng labis na oras at pera na maaaring makaapekto sa personal na buhay o trabaho. Yun lamang po, ma'am. Let's go, Bobby! Ako yung kapag dito. Go, Taima! Good morning, classmates! Good morning! Ito po ang aming nasa lipstick ng aming grupo, ma'am. Ito po ay gawang artificial at hindi AI na. Ito po ang aming naligawa, mas ito po ay pagkakaroon ng magkakaisa. Yes po, ma'am. Ang una po mga pagkakaroon ng magkakaisa sa lipunan ng at Seryoso naman po. Kaya ayos na po yung salita. yes po. Tumayo po, tumayo. Yes po, ma'am. Ang pagmamakan. Dalawang minuto lang po ang pagkano natin. Dali lang po. Sa pagko Pilipino ay pangalawa yun, ma'am. Ang pangatlo po ay magkakaroon ng pagtutulungan sa isang lipunan. Yun lamang po. Bilang pinakamahalagang elemento ng Estado, nasa kamay natin bilang mga mayang magtutuon sa mga isyu at habang panituan na ating tinaharap. So, may papakita ko sa inyong kataga, unawain ito ng mabuti. Pakibasa ko lahat. People from all walks of life, even those from the marginalized sector, can serve and become leaders in their communities by according any role Sa inyong palagay, ano kaya ang bibig ipagwag ng katagang ito? Sino gustong sumagot? Nicole? Mga katulad po ng katagang binanggit ni Atty. Lenny, lahat po tayo ay may papel na dapat gampanan at tayo po lahat ay maaaring maging leader upang magpasimula ng pagbabago. Mahusay. Ayon sa Artikulo 2, Section 1 ng ating salitang batas, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay ang pinagsambayanan at nagmula sa kanila ang lahat ng mga otoridad ng pamahalaan. So, isa sa pinag-aralan sa IPI ay ang mahalaga ng pagmamahal ng sakti ng bayan. Bilang isang mag-aaral at kasapi ng lipunan, paano mo ipapakita ang pagmamahal sa bayan upang makamit ang mga hinihintay natin magbabago? Sino gusto sumagot? Bilang isang mag-aaral at kasapi ng lipunan, paano mo ipapakita ang pagmamahal sa bayan upang makakamit ang mga hinihintay natin magbabago? Ako po, ma'am.
Ganda yan. Makakamit po natin ang pagbabago kung bawat tao po ay may isang layunin na magpaganda ang ating lipunan na walang iniisip na sariling interes. Hindi natatapos sa paglalahok sa eleksyon ng politikal at pakikilahok ng mga mamayan. Sa halip, unang hakbang lamang ito para sa isang malayang lipunan. So, kailangan natin isipin na ang pagbabago ay hindi lamang dapat isa sa gobyerno. Ngunit dapat tayo din ay kumilos. So, kaya naman umusbok ang mga NGOs o POs sa bansa. So, alam niyo ba kung ano ang NGOs at POs? Ang ano po? Hindi po, ano po yun, ma'am? So, ang NGOs o POs ay, ang non-NGOs ay NGOs o non-government organization at POs o People's Organization ay isang samahan na naglalayong tumulong sa ibang tao. So, mayroon ba kayong mga halimbawa ng NGOs o POs? Sino gusto ng sumagot? Ang alam ko kung halimbawa ay ikaw, Red Cross at Napakatibuhay. Magaling. Sila sa mga halimbawa nito ay ang buhay, or ang mga pinasli, spouse, Philippines Red Cross Partnership, Panginoon. So, paano kaya nakakatulong ang NGOs o POs sa lipunan? Ma'am, ako po din. Dayan? Ang mga NGO at PO ay naglalaro ng mahalagang papel sa pagpapaunlad ng lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo at tulong, pagtanggol sa karapatan at katarungan, pagsasagawa ng edukasyon at kampanya, pagpapalakas ng kapasidad at empowerment, at pagsasagawa ng pagkilos sa mga isyu. Ang kanilang kontribusyon ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang mas makatarungan, bantay at maunlad na lipunan po. Kasabay ng pag-usbong ng maraming mga NGOs ay ang paglawak ng kanilang kahalagan sa lipunan. So, paano magkakaroon ng positive epekto na pagkikilahok ng mamamayan sa mga ganitong grupo ng mga ay samahan? Sino gusto sumagot? Pari? Gusto mo bang sumagot? Ang pagkikilahok ng mamayan sa mga samang konsilo at NGO ay para upang mapalakas ang demokrasyon. Ipagtanggol ang karapatan at katarungan, itaguhin ng pagbabago sa lipunan, palakasin ang kapasidad at kumpiyansa ng mamamayan, magtulak ng pagbabago sa pulisya, batas ng pamahalaan. Ito ang mga positibong epekto ng pagkikilahok. Pagpapaunlad ng komunidad, pagpapalawak ng kaalaman ng kasalanan, pagpapalakas ng demokrasya, pagpapalakas ng pagkakaisa, at pagpapalakas ng boses ng pamilihan. Ayon naman kay David Diamond, 1994, ang paglalahok sa ganitong samahan ay isang mahusay na kasasanay para sa demokrasya. Sa kabuuan, ang civic engagement ay nakakabuti sa isang demokrasya. Bibigyan ng civic engagement ang mga mamayan na mas malawak na pagkikilahok sa pamamahala ng isang bansa. Nanunawaan mo ba? Sa aking palagay, ang handa na pala sa ating gawain. Dito ko matutukoy sa aralin na to. Dito ko matutukoy kung may natutunan ba kayo sa ating aralin. Sa gawain ito, ay natin ko kayo sa tatlong pangkat. Ay dalawa na lang po. Ipapakita ninyo ang pag-unawa sa epekto ng pagkikilahok ng mamayan sa pagsisikong gawain. Sa unang pangkat ay gagawa ng GPO sa epekto sa pagkikilahok ng isa sa pagsisikong gawain. At yung dalawang pangkat naman ay pinatulaan tungkol sa pagkikilahok sa mga gawain pagsisiko sa komunidad na pinagkikilahan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang maganda. Ang bawat pangkat ay bibigyan lamang ng 4 na minuto sa pagpresenta ng kanilang pagkakalaman. Mga jingle po namin na. Kasi may ganito na lang.
susi sa pagbabago namin. Sa ating sa gawain ng sa ibon, bayan ng unang kapatid. Hanggang sa bayan, pakikinabot at ating sarili kasama ang puso, kasama ang kasikan, para sa pinagpasan ng ating pagmanahan. Tinig ng bawat isa, lakas ng komunidad, susi sa pagbabago namin. Gising kabataan, pareho ay gising. Sa bawat bago Magkaisa, community, kasama ang lahat sa bayan. Magbabago sa kasikasan, resultat at ibigay tayo sa Unidad ng lipunan, bayan ay mas ikinabot sama-sama. Pakikilala sa digwa ng bayan, hindi mawala. Lahat ay may ambag, lahat ay mawala. Tapos na ba? Yes, ma'am! Ngayon, sundan na ako ng mga natin na bumalunod sa unahan. Yes, Tinig ng bayan, lakas ng komunidad. Pakikilala, tinig ng bawat isa, lakas ng komunidad, susi sa pagbabago ng lipunan. Gising kabataan, tayo ay magsimula. Ang gawain pansipiko, mahalaga sa madla, sa bawat kilos, sa bawat hiling, bagong pag-asa ating naririnig. magkaisa, tumindi, kasama ang lahat, bayan at komunidad, tayo'y milapas, hindi manunood, hindi tatahimik, bawat hakbang, pagbabago'y mabilis. Sa kalikasan, kalusugan at edukasyon, tayo ang sagot sa bawat hakbang. Komunidad ay umunlad, bayan ay lalakas, sa pakikilahok, sama-sama unas. Pakikilahok, ang diwa ng bayan, hindi mawawala. Lahat ay may ambag, lahat ay mahalaga. Opo, ma'am! Ngayon, ipuna na po ito sa unahan. Ready na po kami, ma'am. At pagmamahalan sa kapwa magkakaroon ng tutulungan dahil sabi po na makapagkakali sa pagmamahalan. Opo, ma'am. Bilang isang kasapin ng lipunan, paano mag-aambag ang pagkakaisa at pagkikilaw sa pagsundan ng Ma'am? bilang isang kasapin ng lipunan,
Opo ma'am, dahil sa pakikilahok po sa mga gawain ng komunidad, ito po ay natutulak sa ating lipunan upang makasubo. Kaya mag-share ma'am. Sige po. So, pangatlong tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, kung bibigyan ng pagkakasyon, ano ito at bakit? Ma'am, Nicole? Kung papipiliin ko ako, nais ko maging kasapit ng isang pagsibigong organisasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga kabataan at mga komunidad. Ang pagsali sa isang pagsibigong organisasyon na nakatuon sa mga kabataan ay magbibigay sa akin ng pagkakataon na makatulong sa paghubog ng mga lider at nakapagtaguyod ng positibong pagbabago sa lipunan. Okay? So ngayon, ito na, 3, 2, 1. Sisimula na pangatong laro. So, 3, bagay na yung natutunan sa aralin na yun. Sino gusto sumagot? Ma'am, Marvin? ang bagay na aking natutunan sa ating na yun ay magandang nagdulot ng pakikilahok o pagkakaroon ng pakikipagsayan sa ating komunidad. Dahil pag meron po tayong inisyatibo para magkilahok sa ating komunidad, ito po ay nagtutulak upang mapaganda ang kalagayan ng komunidad. Bagay na sa kanya yung dalawang kami yung natutunan ito sa aralin. Sino gusto sumagot? Ma'am, ibalik na po. Pari tayo na po. Ma'am, isa sa mga pangililing impormasyon na hindi natutunan ko, kahit po tinawag na tao kayo sa kaya ang mga One, tanong lang po sa aralin. Tumanong lang po, tanong lang po anong nasabi sa aralin. Wala po, ma'am, may tanong po. Dayan. Ano ang mga potensyal na benepisyo para sa mga individual at komunidad sa pakikilahok sa mga gawain ng pagsibiko? Pagpapalakas ng pagkakaisa, ilan ang mga benepisyo, pagpapabuti ng kalidad ng buhay, at pagpapalakas ng ekonomiya. So ngayon, mamakusay po kayo lahat. Ngayon, may sasagutan po kayo sa akin dito. Dito ko masusukat ang inyong nasa paksa na aking nilalakad. So, sagutan nila po. Fine. Ang tamang kalikhan, ako. Ano siya? Ay, naman ko. Ma'am, tapos na Tapos na po kami, ma'am. ang pumulaw din ng Ay, ito ka pala. Ay, teka lang po ma'am. Saglit lang po ma'am na. Ma'am, tapos na po kami suma. Tapos na po ma'am. Ma'am, pumulaw dito ba? Kahit malalaman na natin sa mga panahon. Ma'am, hindi na ba makakapagpintay sa tanggang Tapos na mga hindi na po, magbibigay na lang po ako ng takdang aralin. Huwag na po ako nakapagpapalagay. So, ito po ang inyong takdang aralin. Gumawa ng isang digital poster art na maghihikayat